Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Atin pong batiin ang ating mga katabi. Pinagpala ka. Marapat lang pong sigurong ipakilala kong aking sarili. This is my first time to say Mass here in Quiapo Church. Ako po pala si Father E.J. Paladin. Nanggaling pa po ako sa Archdiocese of Cotabato. At bilang pasasalamat ko po sa poong may kapal para po sa biyaya ng pagka-orden ng pagkapari noong July 31, 2023. Kasama niyo po ako sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia. Nagpapasalamat din po ako sa kura paroko ng ating simbahan, si Father Jun Sescon at ang kanyang mga kasamahang pari. Maraming salamat po. Mga kapatid, sa ating pagninilay ngayong ika-21 linggo ng karaniwang panahon, nais ko po kayong imbitahan na alalahanin ang unang beses ninyong narinig ang pangalan ni Jesus. Naalala po ba ninyo kung sino ang nagturo sa inyo? Kung sino ba si Jesus? Kung ano ang kanyang misyon sa buhay dito sa mundong ito? Maaring sagutin niyo po ako, ang aking nanay, o ang aking tatay, o ang aking lolo at lola, o ang aking mga guro, o ang aming katekista. Iba-iba po yung taong nagturo sa atin kung sino si Jesus. Kung aking pong babalikan ang aking journey of faith, akin pong naalala ng aking lola ang siyang nagturo kung sino si Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang pagturo sa akin, ang unang panalangin aking natutunan, ang sign of the cross. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Siya po ang nagturo sa akin na si Jesus is the second person of the Trinity. Pero po sa kanyang pagturo sa akin, hindi ko naman po naiintindihan kung ano ang kanyang itinuro sa akin. Fast forward, nung lumaki po ako, every summer, meron pong May Catechism classes. At akin pong naalala ang isang taon nagturo sa akin kung sino si Jesus. Ang aming katekista. Ang aming napaka-striktong katekista
na dapat i-memorize namin ang mga prayers at kung sino si Jesus na ating matatagpuan sa 4 na ebanghelyo. No, ako'y nag-aaral na ng theology sa San Jose Seminary, medyo naging mas complicated ang pagpapakilala kay Jesus. Sabi nga po ng aming guro na si Jesus ay kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, kaisa ng banal na Espiritu. Medyo madali po yung translation sa Tagalog, pero po kung nasa English, medyo complicated because Jesus is introduced to us as consubstantial with the Father and also one with the Holy Spirit, one essence with the Holy Spirit. They are of the same substance and essence. Naku po, hindi na po natin i-discuss yan kasi po medyo complicated ang mga ito. Pero bakit ko po kayo tinatanong sa mga bagay na ito? Kasi po sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ang ebanghelyo mula kay San Mateo ay patungkol sa pagtatagpo or pakikipagtagpo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nag-usap sila. They were having conversations. Pinili ni Jesus na ipakilala ang kanyang sarili sa kanila ng lubusan doon sa lugar ng mga hentil na tinatawag na Cesarea ng Filipos. Pero atin po bang napagtanto, atin po bang naobserbahan na sa pagpapakilala ni Jesus ng kanyang sarili, hindi po siya ang nag-introduce ng kanyang sarili. Sa halip, siya po'y nagtanong sa kanyang mga alagad. Sabi po ni Jesus, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Agad na pong sumagot ang kanyang mga alagad, si Juan Bautista, si Elias daw po kayo, si Jeremias daw po kayo, o isa naman sa mga propeta. Pero parang hindi kontento si Jesus sa sagot ng kanyang mga alagad. Hindi na kontento si Jesus sa kanilang answers. Kung kaya si Jesus ay may follow-up question para sa kanila. Sabi ni Jesus, kaya naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Sino ako para sa inyo, aking mga alagad? Mga kapatid, naku po, mas interesado po pala si Jesus kung sino siya para sa kanyang mga alagad. Mas interesado si Jesus malaman kung sino siya para sa kanila personally. Yung personal na pagkilala kay Jesus, yung malalim na pagkilala kay Jesus, yung tipong di lang nakabase sa sabi-sabi ng iba. Kung kaya po, agad naman pong sumagot si Simon Pedro sa kanya, kayo po, Panginoon, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Wow! Tumpak ang sagot ni Simon Pedro. Para kay Pedro, si Jesus ang Mesiyas, ang kanyang tagapagligtas. Dito ron po sa ating ebanghelyo, ipinapahayag ni Pedro ang kanyang pananampalataya, a confession of faith na nakaugat sa kanyang malalim na pagkilala kay Jesus. Tunay nga pong para kay Pedro, isa iyong panahon na puno ng biyaya mula sa Diyos dahil nanggaling mismo sa kanyang bibig. Napabulala si Simon Pedro na ang kanyang tagapagturo ay hindi lamang isang ordinaryo na propeta, hindi lamang isang maalam na guro, o hindi lamang isang dakilang tagapagpagaling. Si Jesus ay di napapabilang sa mga ito. Para kay Pedro, si Jesus ang Kristo, ang kanyang tagapagligtas, ang anak ng buhay na Diyos. Kaya po sa ating pagninilay, para po sa inyo, sino si Jesus? Kilala niyo po ba siya? Ang pagpapahayag ng pananampalataya ni Pedro ay di lamang simpleng pag-ayon sa kanyang mga pinaniniwalaan. Hindi po ito isang pag-ayon sa isang katanungan, but it is a heartfelt response rooted in his deep knowledge of Jesus. Sa pamamagitan po ng sagot ni Simon Pedro, parang tumigil ang kanyang mundo. Simula noong panahong iyon, nag-iba ang direksyon ng kanyang buhay because from that very moment, binigyan siya ni Jesus ng isang misyon.
Misyon na kanyang gagawin hanggang sa kanyang kamatayan. Misyon na kanyang gagawin kahit pang ipinagkanulo niya si Jesus. Iniwan niya si Jesus. Sa pagyakap ni Pedro, sa katotohanan kung sino si Jesus, tumayo siya kung saan nais ng Diyos na siya ay tumayo, na siya ay magiging isang leader ng simbahan, ang kauna-unahang Santo Papa ng ating simbahan. Ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang simbahan kay Simon Pedro. Ikaw, Pedro, ikaw ang bato, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Naku po, napakabigat na responsibilidad, napakabigat na misyon. Subalit, nangako si Jesus kay Pedro. There is that assurance for Peter na ang simbahan ay mananatili magpakailanman. Mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, sana po ang ating panalangin sa banal na misang ito ay mas lumalim pa ang ating pagkakakilala kay Jesus, lalong-lalo na po sa ating pagdedebosyon sa Kanya sa mahal na poong Nazareno. Sana pong ating pagkilala kay Jesus ay di na lang yung nakaayon sa pagtuturo ni Father, ni Sister, o nung ating mga guro, nung ating katikista, at nung ating mga magulang. Sana po lumalim pa ang ating pagkilala sa Kanya, na makatagpo na rin natin siya sa isang personal at malalim na pamamaraan. Saan po? Sa ating malalim at taimtiman na panalangin, sa ating pag-a-adore sa Blessed Sacrament, sa ating pagdedebosyon dito sa simbahang ito sa mahal na poong Nazareno, sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, sa ating pangungumpisal at pagsisi sa ating mga kasalanan, at sa ating pang-araw-araw na mga karanasan. Na siya pala ang Diyos, Diyos na hindi nang iiwan, Diyos na nagpapatawad, Diyos na ang pagmamahal ay di nagmamaliw, Diyos na palagi nating kasama kahit sa hirap ng ating buhay. Kapag tinanong tayo ng Panginoon, sino ako para sa inyo? Nawa po ang sagot natin sa Kanya, ang tugon natin ay tulad ng tugon ni San Pedro. Ikaw ang Kristo, ikaw ang Diyos ng buhay. Nawa po ang ating pagpapahayag na ito ay hindi lamang manatili sa ating mga bibig at puro lang pag-ayon sa katuruan ng simbahan. At pilit lang natin itong pinahahayag na para tayong mga parot. Anong ginagawa ng parot? Inuulit niya lang kung ano yung tinuturo sa kanya. Hindi po sana ganon ang ating pananampalataya. Sana po ang ating pananampalataya ay maipahayag natin sa isang mas malalim na pamamaraan, tulad ng paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sabi po ni Santiago sa kanyang sulat, faith without works is empty. Faith without works is dead. Tama naman po, di ba? Ang pananampalataya ay dapat mamunga, at ang bunga nito ay ating mga magagandang gawain at kaugalian bilang mga mananampalatayang Kristiyano, tulad ng pagiging mas maunawain sa ating kasama dyan sa ating mga bahay, tulad ng pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, at pagpapakita ng concern sa pangangailangan ng ibang tao. Mas naipahahayag natin ng mas mabuti ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mabubuting gawain. Nang sa gayon, maisabuhay natin ang ating pagka-Kristiyano Katoliko at mga deboto ng mahal na poong Nazareno. Amen.